Sa isang liblib na bayan sa probinsya, nakatira si Lina, isang dalagang mahirap ngunit masipag at mabait. Dahil may sakit ang kanyang ama at wala na silang makain halos araw-araw, napilitan siyang maghanap ng trabaho kahit saan. Isang hapon habang naglalakad siya sa bayan, may nakita siyang malaking karatula sa harap ng isang napakalaking mansyon. Wanted, housemaid. Napangiti si Lina. Salamat po, bulong niya. Parang dininig mo ang dasal ko. Lumapit siya sa gate ng lumang mansyon. Mataas ang bakod, kalawangin ang bakal na gate, at tila walang nakatira roon dahil sobrang tahimik. Makalipas ang ilang segundo, dahan-daang bumukas ang pinto. Isang matandang babae ang lumabas. Maputi ang balat, mahaba ang buhok kahit may edad na, at kakaiba ang titig nito. Ngunit ang mas ikinagulat ni Lina, malakas pa rin ang katawan nito kahit napakatanda na. Ako si Doña Amara, malamig nitong sabi. Ikaw ba ang naghahanap ng trabaho? Opo, madam, mahinhin na sagot ni Lina. Ngumiti ang matanda. Pumasok ka. Pagkapasok ni Lina, agad isinara at kinandado ni Doña Amara ang malaking gate. Napalingon si Lina. Madam, bakit niyo po kinandado? Ngumiti lang ang matanda. Para ligtas ka rito, iha. Hindi na nagsalita si Lina. Habang iniikot siya sa mansyon, napansin niyang napakaganda ng bahay. Puro mamahaling gamit, anti-gong cabinet, malalaking chandelier, at mamahaling pintura ang makikita. Pero kahit maganda ang bahay, parang may kakaibang lamig sa paligid. Magpahinga ka muna, sabi ng matanda. Bukas ka na magsimula, salamat po. At isa pa, biglang seryosong sabi ni Doña Amara. Ayaw kong lumalabas ka ng bahay. Nandito na lahat ng kailangan mo. Kinabahan si Lina pero tumanggaw na lang siya. Pagsapit ng gabi, habang nasa kwarto si Lina, may narinig siyang tunog mula sa kusina. Parang may tinatadtad na matigas na karne. Lumabas siya ng bahagya at nakita niya ang anino ng matanda na abalang nagtatadtad. Pero kinabukasan, napakalinis ng kusina. Walang dugo, walang amoy, parang walang nangyari. Kinahapunan, tinawag siya ng matanda. Lina, magluto ka nga ng ulam. Opo, madam. Ano pong lulutuin? Kahit ano. Maraming karne sa ref. Natuwa si Lina. Hindi po pala barat ang amo ko, bulong niya. Ngunit pagbukas niya ng refrigerator, nanlaki ang kanyang mata. Punong-puno iyon ng karne. May mga atay sa garapon. May puso, may lamang loob. Halos walang gulay. Nilamag ang kanyang katawan. Bakit puro karne? Pero dahil takot siyang magalit ang amo, nagluto na lamang siya. Nang may hain niya ang pagkain, pinaupo siya ni Doña Amara. Kumain ka rin. Ayos lang po, madam. Biglang nagiba ang mukha ng matanda. Namula ang mga mata nito. Kumain ka. Nanginginig na napaupo si Lina. Habang ngumunguya siya ng karne, naalala niya ang bilin ng kanyang ama. Anak, kapag kakain ka sa hindi mo bahay, magdala ka lagi ng kalamansi. Malalaman mo kung tao ang karne. Pero wala siyang kalamansi, wala siyang takas. Napilitan siyang kainin iyon. Ngumiti si Doña Amara habang nakatitig sa kanya. Hindi mo basta-basta matitikman ang espesyal na karneng iyan. Kinilabutan si Lina. Nang gabing iyon, nagpaalam ang matanda. May kukunin lang akong karne sa palengke. Pero may kutob si Lina. Palihim niya itong sinundan. Hanggang makarating sila sa masukal na bahagi ng gubat. At doon, tumigil si Doña Amara. Nanlaki ang mata ni Lina nang makita niya. Isang bangkay ng tao, walang ulo, duguan. At nakita niyang unti-unting nagbago ang anyo ng matanda. Hamaba ang mga kuko nito. Tumalim ang pangil. Namula ang mata. Isa pala itong aswang. Halos mapasigaw si Lina nang makita niyang kinukuha ng matanda ang mga laman ng bangkay. Pagkatapos ay ibinaon nito ang natitirang katawan sa lupa. Nagtago si Lina sa likod ng puno ng saging habang nanginginig. Anong klaseng halimaw ito? Dali-dali siyang bumalik sa mansyon para kunin ang kanyang gamit at tumakas. Pero pagpasok niya, nandoon na ang matanda, nakatayo, nakangiti. Heto Lina, ipasok mo ang mga karne. Halos mawalan siya ng hininga. Hindi niya alam kung nakita ba siya nito. Takot na takot niyang ipinasok ang sako ng karne habang kunwaring walang alam. At buong gabi, narinig niya muli ang nakakatakot na tunog. Kinabukasan, habang nagwawalis si Lina sa hardin, may 3 lalaking dumaan sa labas ng bakod. Palihim siyang tumaway. Tulong!
Napansin niyo ni Doña Amara. Mabilis nitong hinayla si Lina papasok. Ayaw kong nakikipag-usap ka sa mga lalaki. Sigaw nito. Pasensya na po. Pumasok ka sa kwarto mo. Umiyak si Lina buong gabi. Alam niyang papatayin siya ng matanda. At tama nga siya. Pagsapit ng gabi, kumatok si Doña Amara sa kanyang kwarto. May dala itong 2 tasa ng tsaa. Halika iha, inom tayo. Napansin ni Lina na nakatitig ang matanda sa basong para sa kanya. Habang nakatalikod sandali si Doña Amara, mabilis na pinagpalit ni Lina ang mga baso. Halika na po madam, nanginginig niyang sabi. Inom po tayo. Ilang minuto lang. Biglang nanghina ang matanda, namutla ito, at doon nagsalita ang aswang. Alam mo ba Lina, aswang ako. Napaluha si Lina. Kailangan kita para bumalik ang kabataan ko, dahil birhen ka. Biglang bumagsak sa sahig ang matanda. Mabilis na kinuha ni Lina ang flower vase. At buong lakas niya itong ipinukpok sa ulo ng aswang. Sumigaw si Doña Amara. Lumabas ang tunay nitong anyo, kulubot, duguan, mahahabang kuko at mata na kulay pula. Mabilis na kinuha ni Lina ang susi at tumakbo palabas ng mansyon. Paglabas niya ng gate, naroon ang 3 lalaking nakita niya kanina. Bilis, sumama ka, sigaw ng isa. Alam nyo, matagal na naming pinaghihinalaan ang matandang iyon. Habang tumatakbo sila palayo, biglang umugang ang malakas na sigaw mula sa loob ng mansyon. Paglingon nila, nakatayo sa bubong si Doña Amara. Hindi na ito mukhang tao. Mahaba ang dila, baluktot ang katawan, at nakatitig ito kay Lina ng puno ng galit. Hindi ka makakatakas sa akin. Biglang tumalon ang aswang mula sa bubong. Pero bago pa ito makalapit, may inilabas na itak ang isa sa mga lalaki. May nakapulupot na rosaryo rito. Ngayon na, sabay-sabay nilang sinaksak ang aswang. Umalangaw-ngaw ang napakalakas na sigaw nito sa buong kagubatan. At ilang segundo lang, unti-unting natupok si Doña Amara hanggang maging abo. Tahimik na napaluhod si Lina habang umiiyak. Akala niya tapos na ang lahat. Pero habang papalayo sila, napansin niyang may nakasabit na lumang litrato sa loob ng sirang gate ng mansyon. Litrato iyon ni Doña Amara. Kasama, ang ibang katulong, lahat babae. At sa likod ng larawan, may nakasulat gamit ang dugo. Hindi pa tapos ang gutom ko.